sir. Salamat po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Una po ay ako papasalamat na nakarating po rito ngayon. Ibig ko lang po ipaabot sa inyo na bilang naglingkod na sa inyo, marahil dito po sa mga kasama kong kandidato, ako po, kahit hindi man ako pinakamatanda. Pero ibig ko lang paabot sa inyo na ako siguro marami ng eksperyensya. Unang-una po, ako po ay naging mayor ng 17 taon. Naging senador po ako ng 5 taon. Naging vice president ako ng 6 na taon. At naging member ako ng cabinet ng 6 na taon. At naging pangulo po ako ng 2 taon at kalahati. Ngayon po ay ibig ko lang pinabot sa inyo na sa kasaysayan ng lahat ng eleksyon sa pagkapangulo, pinakamalaki ang lamang ko sa lahat sa aking mga kalaban. Nung nahalal po ako, walang dayaan, walang vote buying, walang hegologarcy, wala lahat. Talagang paliwanag pa sa araw ang aking panalo. Pero ginagawa ko po ang trabaho ko bilang pangulo. Biglang may mga nagsabwatan. Sabi nga po, kaya malaki lamang ko dahil sa may kasabihan sa Latin, vox populi, vox Dei. The voice of the people is the voice of God. And the people express their votes through the ballots. And so that's the voice of God. But I was illegally removed, unconstitutionally removed. Kaya nasaan po tayo ngayon? Mas maganda po kalagayan natin ngayon. The most corrupt country in the world, sabi ng World Bank. The most corrupt country in East Asia, sabi ng Pagpa. Thank you, Ginoong Estrada. Attorney Gibo Chidoro, you have 2 minutes, please. Ang maiaalay po natin sa sambayanan ay isang plataforma na nagbabalanse ng reforma sa pagtutugon ng mga suliranin na kailangan sagutin ngayon o dili kaya sa unang araw ng panunungkulan. Tulad ng patuloy na pagtulong sa ating mga magsasaka kung sino nawalan ng 26 bilyones pesos sa danyos nitong 4 na nakaraan na bagyo. Patuloy na paggugugol sa infrastruktura na kinakailangan upang mag-develop ang ating bansa na maging isang kaaya-ayang investment decision. Katulad ng pagkagawa ng mga seamless transportation and communication networks between and amongst the islands. Patuloy na investment sa edukasyon upang reformahin ang basic educational system. Isang universal participative healthcare program para sa ganon malawakan, makover natin lahat ng mga mahihirap, mabigyan natin ng healthcare at ma-reimburse natin ang healthcare professionals para hindi na sila magsialis. Patuloy na no-nonsense policy sa peace and order, lalo-lalo na laban sa terorista at kriminal. Patuloy na investment sa IT at iba pang mga technical skills na kinakailangan ng ating mga kababayan para maging competitive. Patuloy ng pagtutugon sa ecotourism dito sa ating bansa. At dahil sa ganon, ito ay isang sunshine industry, patuloy na proteksyon sa environment at disaster risk reduction and climate change adaptation na napakatotoo sa ipinamalas ng 4 na bagyo na dumaan at darating pa sa kinabukasan. Ito ay magagawa lamang sa ilalim ng isang administrasyon na naghihilom, hindi nagbebenggansa. At magsasama-sama sa lahat ng Pilipino sa ilalim ng isang gobyerno mapapagkatiwalaan. Salamat po. Mga Ginoo, maraming salamat po. Ito po lamang ang simula mga kapamilya at sa ating pong pagbabalik.